Nel, ano yung partikular na ipinahayag ng Pangulo sa ASEAN Summit ukol sa usapin sa South China Sea? Yes, aga, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat na maging maingat sa mga aktibidad sa South China Sea na makapagpapalala lamang ng disputes o hindi pagkakaunawaan sa riyon. Ito ang kabilang sa ipinahayag ng Pangulo sa 43rd ASEAN Summit Retreat Session dito sa Jakarta Convention Center. Ikinalungkot ni Pangulong Marcos na ang pangarap na maging mapayapang karagatan ang South China Sea ay malayo pa sa katotohanan. Your Majesty, Excellencies, our vision for the South China Sea is a sea of peace, stability, and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality. For our part, the Philippines will continue to work with all the countries to foster a rules-based international order. We remain committed to the peaceful resolution of disputes in the South China Sea in accordance with international law. We will continue to uphold and exercise freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with international law, including, of course, the 1982 UNCLOS. Nanawagan ng suporta ang Pangulo para sa maikatupara o maisakatuparan ang ASEAN Defense Ministers Meeting Guidelines for Maritime Interaction. Isa itong joint declaration kung saan nagkasundo ang ASEAN Defense Ministers na gumawa ng praktikal na hakbang upang maiwasan ang anumang miscalculations at hindi pagkakaunawaan sa karagatan, tulad ng direktang komunikasyon sa bawat isa. Samantala, kaugnay ng mga magaganap pampulong dito sa ikalawang araw ng ASEAN Summit, ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, isinasapinal na ang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Isa pa rin sa inaasahan tatalakayin rito ang issue sa West Philippine Sea at ukol sa pang-ekonomiya. Economic cooperation between our two countries, or between the two countries with the Philippines, is also very important for us. So the President was very eager to have that meeting. However, as I said, it's still being worked out. The schedule is really very tight for both, not only for us, but also for the United States because of the very short stay of the Vice President. Si US Vice President Kamala Harris ang inaasahang haharap ngayong araw dito sa ASEAN Summit. Ngayong umaga, naganap naman ang pagpupulong ng ASEAN leaders sa China kung saan humarap sa summit si Chinese Premier Li Keqiang. Bukod rito ay naganap na rin ang pagpupulong sa pagitan ng ASEAN at Republic of Korea. At mamaya naman ang 26 ASEAN Japan Summit, 26 ASEAN Plus 3 Summit at 11th ASEAN US Summit, ASEAN Canada Summit at ang huli para sa schedule ngayong araw ay ang gala dinner na inihanda naman ni Indonesian President Joko Widodo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Nel, kumusta yung mga kababayan natin dyan sa Indonesia at nakausap na ba ng ating Pangulo yung Filipino community dyan sa Indonesia, Nel? Aga, sa ngayon ay wala pang pinal na schedule o kung magkakaroon ng pagpupulong ang Pangulo sa Filipino community na nandito sa Indonesia. Sa ngayon, ang mga nakalatag na schedule ng Pangulo ay mga bilateral meetings at patuloy na ASEAN Summit dito hanggang bukas. So maghihintay tayo at mag-aantabay kung magkakaroon ng pagbabago sa mga schedule, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Mariboho.